Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaction kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Trending ngayon sa social media ang di umano'y balitang sa tinagal-tagal ng usaping kasong pagtumba sa broadcaster na si Percy Lapid. Bakit ngayon lamang daw nagkaroon ng subpina si suspended Bucor Chief General Bantag na tinuturong mastermind sa nasabing kaso? Mas nauna pa raw ang napakaraming papreskon kaysa isyuhan ng warrant of arrest si General Bantag. Ang usaping ito ay naging katanungan naman ng well-known veteran newscaster na si Jason Sa. Ayon sa kanyang post, ngayon pa lamang magsasampa ng complaint versus Bantag et al. Believe it or not, after all the press conferences, press releases, and other publicity conducted, ngayon pa lamang dadalhin sa DOJ prosecution panel ang murder complaints and the much publicized pieces of evidence against Bantag and several others. The lawyer of correspondent came home empty-handed dahil wala pa palang kopya ang panel of prosecutors. Wala pang kopya ng mga affidavit ng mga saksi kuno, kopya o listahan ng mga ebidensya at iba pang detalye na sinasabing double murder case. Kaya wala ring maisilbing subpina ang DOJ prosecution panel para sa preliminary investigation hearing. Question: ano yung mga kwentong lumabas hingil sa sagutin ng subpina? Sumuko na lang si Bantag at huwag nang sumatsat sa media. Matibay ang ebidensya laban sa mga akusado etc. etc. Naunsa naman ni Uy, naglibog na tao ng madlang people ini, lang samot na kagubot ang lukot sano. End quote. Samantala, sa kaugnay pa ang balita, former Senator Laila de Lima, kumanta na naman. Hindi pa rin tumitigil na ikonekta si former President Duterte sa kaso ng pagtumba. Grabe, tagad pa rin talaga sila kay Tatay Diego, ano. Hindi sila makabubun sa nangyari sa kanila eh. Grabe, ano. Kay Percy Lapid. Kaya naman hindi mapigilan na magbigay ng kanyang komento at reaksyon ang dating spokesperson ni former President Duterte na supalpalin at harapang sagutin ang dating senadora. Aniya, tumigil ka na de Lima. Walang basihan ang paratang mo. Ubusin mo ang energy mo sa kaso mo para makalaya ka na kung inosente ka talaga. Zero kaalaman ka rin naman sa kasong ito dahil hindi ka naman nakapag-imbestiga dahil nga nasa kulungan ka. Dagdag pa nga ni former spokesperson Harry Roque. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo mga kaibigan at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. Kung sinabi man ni PBBM na sige tingnan nyo pa kung meron, it's because may possibility na meron pa nga na nasa likod nung si Bantag. Kung meron man, dapat malaman kung sino. Pero ito namang lola mo na nakakulong din dahil siya di umano ay nakinabang doon sa kalakalan sa Muntinlupa, no? Para sa mga pinagbabawal na droga. Ang sabi, hindi siya naniniwala na yung sinasabi na tanda ay si Bantag. Yung tanda daw ang nag-utos para patayin si Percy. Meron pa raw ibang tanda. Bakit? Kasapi ba siya sa pagpaplano ng pagpatay kay Percy at mas marami pa siyang alam doon sa mga aktual na nag-imbestiga? Para mas alam. Paano siya makakapag-imbestiga? Nakakulong nga siya dyan sa krame. Itong lola ko talagang ito, sobra ka naman. At bagamat hindi niya pinangalanan, ang parang pinagbibintangan niya ay si Presidente Duterte. Dahil ang sabi niya, ang Bantag daw ay hindi pa ganun katanda para tawaging tanda. Una, Lola, si Presidente Duterte never na tinatawag na tanda. Ang tawag sa kanya, PRRD. Ang tawag sa kanya, Mayor.
Ang tawag sa kanya, Presidente. Wala po akong kahit sino na alam ko na tumatawag kay Presidente Duterte na tanda. So sa akin po, kapag sinabing tanda, hindi po yan si Presidente Duterte. Pangalawa, bakit naman magkakaroon ng motibo si Presidente para patayin si Lapid? Tapos na ang kanyang pagiging Presidente. Kung si Presidente Duterte ay mayroong motibo, siguro pinapatay niya matagal na habang siya ay nakaupo pa bilang Presidente. Ano naman ang makukuha niya na papapatay niya si Lapid, hindi na siya nakaupo bilang isang Presidente? Di ba po? Wala nang motibo. Kaya nga po ang aking naiisip, talagang, ewan ko ba itong si Lola Kong de Lima, galit na galit kay Presidente Duterte, hindi nila mag-concentrate sa kanyang kaso. Maraming ang bumabaliktad sa kaso niya, no? Pero hindi pa naman siya completely off the hook. So sana lahat ng energy niya, i-concentrate na lang niya para mapawalang sala siya, no, sa hukuman. Huwag na siya magbintang na walang basihan laban kay Presidente Duterte. So Lola, pwede ba po? Unless kayo mismo ay merong personal na kaalaman na sangkot si Presidente Duterte, huwag kayo magbibintang. Alam ko, hindi niyo siya binanggit by name. Pero alam naman ng lahat na yung sinasabi mong tanda na hindi po pwedeng si Bantag, ang tinutukoy mo si Presidente Duterte. Foul. I consider that as foul. Kasi the President po, former President Duterte, does not stand to gain anything na ipapapatay ang mga komentarista na laban sa kanya. Retirado na siya eh. Bakit pa siya magagalit? Hindi na siya nanunungkulan. At hindi naman gahaman sa kapangyarihan si Presidente. Sinabi niya magre-retire na siya at nakita mo naman, mahigit 100 days na ni isang public declaration for or against President Naglag. Naghahang guys, naghahangtay lang natin. Marcos. Yan po pulisiyo. Ayan, bumalik na po tayo. Sana po wala naman tayo na miss, no, dahil nung wala yung signal, tumigil din ako magsalita. Pero dahil mahina po ang signal ngayong gabing ito, no, tingnan po natin kung merong mga mensahe, no, na galing sa ating mga tagapanood, no. So ulitin ko po ang aking mensahe, wala pong motibo si Presidente Duterte para ipapatay si Percy Lapid. Wala pong ebidensya na nagpapakita na dawit at all si Presidente Duterte other than pinagbibintangan siya ni De Lima. At number 3, wala namang personal na kaalaman si De Lima tungkol dito dahil habang nangyaring krimen, siya mismo nakakulong. Yan po ay kuro-kuro, yan po ay wishful thinking na tinatawag ko dahil siguro gusto niya makasama sa kulungan si Presidente Duterte. But that is foul. He served the nation well for 6 years. He served it very well because nang umalis siya, siya yung pinakamataas na approval rating sa lahat ng mga presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. He must have done something right, even if Laila de Lima until now resents him, no? Both as a person and as a leader. Well, anyway, naghusga na po ang taong bayan, hinalal siya, despite the fact na nangampanya laban sa kanya si Laila de Lima, at hindi lang po yun. Nang siya'y umalis, siya ang pinakapopular na presidente sa buong Pilipinas. At yung ating mga tinatamasa ngayon, 7.6 GNP growth. Come on, 100 days pa lang naman si PBBM. Ibig sabihin po yan, bagamat hindi talaga gumawa ng mga hakbang si PBBM para magpahina ng ating ekonomiya, pulisiya pa rin po yan ni Presidente Duterte. Dahil 3 months naman is too short to matter. So kung ano yung mga pinatupad ni Presidente noong mga nakalipas na panahon bago siya bumitaw sa pwesto, yan pa rin po ang nagbigay sa atin ng napakataas na GNP growth sa ating third quarter. Of course, hindi ko minamaliit ang accomplishment ng PBBM. Pinagpatuloy niya po kasi yung mga magagandang programa gaya ng Build, Build, Build. Build better and more nga lang po ang tawag niya. Dahil yan naman po ay naging dahilan para magkaroon ng mas maraming trabaho ng ating mga kababayan at magkaroon ng mas maraming namumuhunan. So mga kaibigan, huwag po magpapalinlang sa mga maraming pantasya, sa mga maraming guni-guni. Tingnan po natin kung ano ang facts. And on the basis of facts, tayo po ay gumawa ng ating sariling opinion. Sa aking opinion, at tingin ko po kayo po ay mag-a-agree sa akin, wala pong kinalaman si Presidente Duterte sa pagpatay kay Percy Lapid. Okay, kinamref o sinabot, insight po sa kaso ni General Bantag at yung akusasyon niya kay Secretary Boying. Well, sa akin naman, hayaan natin magsalita ang ebidensya. Sa akin, hindi ko rin gusto yung ginawa ni Bantag na by way of defense, ibinato niya yung kasalanan ng anak ni Secretary Remulla. Ano naman ang kinalaman ng kasalanan ng anak doon sa finding ng mga piskal? Yung finding po ng mga investigador ay hindi po finding ni Secretary Remulla. NBI at PNP po jointly investigating ang nagkaroon ng conclusion
na si General Bantag ay involved. Hindi nga po involved dyan si Secretary Boying dahil ang Secretary of Justice naman po nakikialam lang yan pag nagkaroon ng petition for review, pag umapila sa desisyon ng mga piskal. So unfair po yung ginawa ni Bantag nang inungkat niya yung mga bagay-bagay na hindi naman po ginawa ni Secretary dahil hindi naman po siya na nag-angkat na pinagbabawal na droga. Mars Jupiter Caballero, or plaintiff has completed his or introduction of evidence or if an appeal, reversal of the judgment by the trial court. Tama po yan. Napakataas po kasi ng burden of evidence and burden of proof ng prosecution. It has to be proof beyond reasonable doubt. Pero 3 pong testigo ang nagsabi ng mastermind ay si Bantag. Kasama na po ang isang nabubuhay pa na mga testigo. And yun nga pong paper trail ng AMLAC na talagang nabayaran po yung assassin. Marco De Leon, basta let's do due process, rule of law, labanan ng ebidensya. Yun po ang sinasabi ko. Sinasabi ko naman po, bagamat kinasuhan na ng complaint si General Bantag, hindi pa po yan hukuman, he enjoys still the presumption of innocence. Tignan naman po natin kung anong ebidensya na ikakalap at ipipresentahan ni General Bantag. Edwin Docena, tama po kayo, Attorney Spokes, hindi magandang pakinggan yung isang abogada gaya ni De Lima na magbabentang na walang matibay na basihan. Ay talaga po, sa tingin ko nga po, pantasyo lang yun, no? Guni-guni. Dahil siguro po nakakulong siya matagal, kung ano na pumapasok sa kanyang isip. No? Wag naman po. Napaka-unfair naman po na yung pinaka-popular na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas kung ano nung binabato natin nang wala naman tayong prueba. Okay? So kung wala na po tayong mga komento, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at hanggang sa muli nating pagkikita Pilipinas, ha? At yun na nga mga kababayan. At yun nga po mga kaibigan, dito po tatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.